Makikita mo dyan ang lahat ng pangalan na magkakasunod. Salamat, Fedra. Ate Fedra, sandali lang. Bakit ka nandito, Rosalinda? Kailangan kitang makausap. Siya si Anibal. Siya ang bagong chief personnel. Kapatid ko, si Rosalinda. Kumusta? Mabuti, Rosalinda. Nakilala din kita. O paano? Maiwan ko na kayo. Ano ba yun? Meron pa akong trabaho. Dahil nakulong ngayon si Beto. Gusto mo bang malaman ng lahat ng nandito na may kapatid akong kriminal? Ay, Ate Fedra, pero... ano? Hindi ka ba makapaghintay na makauwi ako bago mo sabihin? Hindi pwede dahil nakakulong si Beto ngayon. Kailangan natin ng 6,000 para makapagpiansa siya. Magkano kaya mong ibigay? Huwag ka nang umasa sa akin. Wala akong pera. At kahit meron, di ko gagamitin kay Beto. Kapatid natin siya, Ate Fedra. Kailangan niya tayo, hindi natin siya pwedeng hayaan. Sino bang may gusto? Kasalanan niya at yun ang napala niya. Umalis ka na dahil marami pa akong gagawin. Gusto ng direktora na pumunta ka sa opisina niya, Soledad. Pasok, Soledad. Ano to, Senyora Direktora? Pardon mo. Ang abogado mo nagbigay sa akin. Ay, Rosalinda, akala ko ba sandali ka lang? Bakit ang tagal mo? Nasaan na yung mga sinulid at mga karayom? Meron bang nangyari? Nakakulong si Beto. Anong sabi mo? Hinuli siya ng mga pulis dahil nagnakaw daw siya ng isang kahon ng alak. Ay, naku po, Diyos ko, ano nang gagawin natin ngayon? Kailangan natin ng 6,000 para makalaya siya, Lucy. Ay, sobrang laking pera naman nun. Meron akong mga naitabi dito. Heto, Rosalinda, sana makatulong to. Titingnan ko kung magkano meron ako. $1,800 lang ang lahat ng meron tayo. Humingi din tayo kay Ate Fedra. Pinuntahan ko na at wala raw siyang pera. Naku, nagsisinungaling lang yun. Titingnan ko kung matutulungan ako ni Lolo Florentino para sa kulang. Baka makatulong din si Papa at magbigay siya ng pera. Hindi, Lucy. Hindi dapat malaman ni Papa ang tungkol dito. Bakit siya magdudusa ulit? Sobra na yung pinagdaanan niya nung namatay si Mama. Ibig bang sabihin? Aalis ka na dito sa lalong madaling panahon. Kailangan mo nang lumaya, Soledad. Mamaya o bukas ang pinakamatagal. Hindi ka na pwedeng manatili pa kahit isang araw dito. Alam mo talaga nag-aalala ko para sa kapatid ni Rosalinda, Becky. Kawawa si Rosalinda. Lagi na lang siyang may problema. Nandito na po ulit ako. Ano na nangyari sa kapatid mo? Kaya nga po ako bumalik dito, Lolo Florentino. Sabihin mo, Rosalinda. Kailangan ko po ng 6,000 para makapagpiyansa si Beto at makalaya. Hindi ko alam kung saan makakakuha ng pera. Hindi ko na alam ang gagawin. Hindi. Di ako pwedeng magkulong dito. Kailangan ko si Rosalinda. Siya ang makakatulong sa akin para makalimutan si Soledad Romero. Heto, Rosalinda. Maliit lang pero yan lang ang meron ako eh. Salamat, Becky. Sobrang bait mo talaga. Magkano pa ba ang kulang para makumpleto mo ang piyansa? 3,150 po. Meron ba kayong mapapahiram sa akin kahit nakakahiya? Oo, Iya. Meron akong pera pero nakatabi ito pang emergency. Eto, Iya.
Maraming salamat po, Lolo. Hindi ko po ito makakalimutan. Babalik na po ako sa presinto para makalaya na si Beto ngayon. Kitang-kita na sobrang saya niya. Palagi na lang nagkakaproblema si Rosalinda. Palaging siya ang nag-aayos ng lahat na nangyayari sa pamilya niya. Pero biniyayaan siya ng Diyos ng boyfriend na mahal siya at nagpapasaya sa kanya. Sana patatagin siya ng saya na yun buong buhay niya, Becky, dahil talagang kinukutuban ako ng masama. No ano, Lolo? Na magdurusa si Rosalinda ng husto habang buhay. Kasi si Beto may pagkahudas. Palagi na lang niyang binibigyan ng problema ang pamilya niya. Ay, hindi kasi siya nadadala, Ma. Oo, sana nga. Magsilbi na itong leksyon. Beto, ayusin mo naman ang buhay mo. Makinig ka sa akin at iwasan mo mga kaibigan mo. Gawin mo to para kay Papa. Ang gusto ko lang ngayon ay tigilan mo na ang pang-iipit kay Soledad Romero. Huwag mo nang tutulan pa ang paglaya niya sa kulungan. Pero ang papa ko, hindi na siya mabubuhay pa. Mas gusto kong makita na marunong magpatawad at maging mapagkumbaba si Fernando Jose.